Civil Service Exam, Math Reviewer number 71 and 72. So post nyo muna ang video, try nyo sagutan bago panoodin ang solution ko. So number 71, a train travels at 90 kilometers per hour. What is its speed in meters per second? So conversion lang ang number 71. So paano ba tayo nagko-convert? Pag nagko-convert tayo, 90 kilometers per hour, kailangan natin siyang i-convert sa meter per second. So pag nagko-convert tayo, minumultiply lang natin yan sa conversion. So ano bang mga conversion na gagamitin natin? Kilometer, i-convert natin papuntang meters. So ano ang conversion natin? 1 kilometer is equal to 1,000. Kailangan kabisado nyo yung mga conversion. Kilo, ibig sabihin nun, 1,000, di ba? Kaya 1 kilometer is equal to 1,000 meters. Tapos hour naman papuntang seconds. So ang conversion natin, 1 hour ay equal sa 60 minutes. Tapos convert natin yung minutes, 1 minute ay equal sa 60 seconds. So yan tatlong conversion na yan ang gagamitin natin. Okay, so sulat muna natin yung 90 kilometers per hour. Unahin natin i-convert itong kilometer papuntang meters. Pag nagko-convert tayo, tandaan, kung yung kilometer nasa numerator, kailangan sa i-multiply natin yung kilometer natin nasa baba para ma-cancel. Di ba pag nagmo-multiply tayo, kina-cancel yung numerator at denominator. So 1 kilometer equals sa 1,000 meters, maka-cancel na yung kilometer sa taas at kilometer sa baba. Itong 1 value wala na yan. And then yung hour naman na i-convert natin nasa baba, so kailangan pag nag-convert tayo, yung hour nasa baba, so gagamitin natin 1 hour ay 60 minutes, so ilagay natin yung minutes dito sa baba para ma-cancel yung hour. So 1 hour ay equal sa 60 minutes. Okay? And then i-convert din natin itong minutes papuntang seconds. Ang conversion ay 1 minute 60 seconds. So 1 minute nasa taas and then 60 seconds nasa baba. Okay, so therefore, cancel na yung minutes sa taas at sa baba. So isulat natin yung mga natira. Meron pa ditong 90 times 1,000. So meters na lang. Itong wala nang yung mga natirang iba dyan. So ang unit na nito ay meter per second. Sulat natin yung mga natira sa baba. Yung 1 value wala na. Meron pa tayong 60 tsaka another 60. So ang unit na ay meter per second. I-simplify na lang natin. So pwede natin i-cancel itong tigisang 0 sa 90 at 60. Tigisang 0 sa 1,000 at 60. Cancel na yan. Then i-lowest term natin. Lowest term natin. So 9 at 6 pwedeng i-divide parehas yan sa 3. 9 divided by 3 ay 3. 6 divided by 3 ay 2. So tapos, masisimplify pa to. Isulat nga natin ng panibago para lang malinaw. 3 times 100. And then sa baba naman may 2 times 6. So pwede pa nating i-lowest term itong 3 at 6. I-divide natin parehas ulit sa 3. 3 divided by 3, 1. No need to write the 1. 6 divided by 3, that is 2. So tapos yung 100 pwedeng i-divide sa 2. 100 divided by 2, that is equal to 50. So may natira na lang tayong 50 divided by 2. Ang unit na nito ay meter per second. So 50 divided by 2, ang sagot na dyan ay 25. So the correct answer is 25 meters per second, letter C. Okay, so next number, burahin na natin. So next number, number 72, dalawang solusyon ang ipapakita ko sa inyo dito. The sum of 4 consecutive integers is 94. What is the smallest integer? So may shortcut tayo dito pero mag-long method muna tayo. So paano ba natin i-express natin itong consecutive integers? Yung sum daw nila, given yung sum nila ay 94, what is the smallest integer? So pag ganito yung consecutive integers, example niyan ay 3, 4, 5, 6. Yan, apat na consecutive integers. Ito yung example. 3, 4, 5, 6, pwedeng 9, 10, 11, 12. So pag nag-express tayo dito, pag sinulat natin sa expression itong smallest natin, 3 at halimbawa 3 at saka yung 9, ilalet natin yung first as x. Ito yung first integer natin. Tapos, ano yung magiging second natin, third, fourth integer, nakadepende dito sa first. Kung ang first natin ay x, magiging ang second natin ay x plus 1. Kasi kung ang first natin ay 3, yung 4, para i-express siya in terms of 3, magiging 3 plus 1, kaya x plus 1. Ito namang 10, magiging siyang 9 plus 1, kaya yun, x plus 1. Kapag ang first ay x, ang second ay magiging x plus 1, yung third naman ay magiging x plus 2, and fourth ay magiging x plus 3, and so on. Kung may fifth pa, edi x plus 4. Okay? Kasi ito, halimbawa, itong sa third natin, dalawa yung pagitan ng 5 papunta dito sa 3.
Yung 11 ganun din, dalawa yung pagitan niya dito sa 9. Dalawa yung sobra niya dito sa 9. Okay? Kaya ang expression natin para sa consecutive integers, mag-a-add lang tayo. X plus 1, x plus 2, and x plus 3. So tapos buuin natin ang equation. Ang sabi, ang sum daw nila. Pag inad natin itong apat, x plus, i-parenthesis natin para lang malinaw. Ito yung second, x plus 1. Ang third ay x plus 2. Ang fourth ay x plus 3. Ang sum daw nila ay equal sa 94. Ang tinatanong, what is the smallest integer? So, smallest integer, yun na nga yung value ng x. Isolve lang natin yung x. Okay? So, isolve lang natin ang x. Meron tayong apat na x. So, therefore, 4x. And then, add natin yung 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3, that is 6. Equals 94. So, two-step equation na lang to. Tanggalin natin yung 4 tsaka yung positive 6. Minus 6 muna ang una nating tatanggalin. Pag sinabtract natin, meron na tayong 4x is equal to 94 minus 6, that is equal to 88. Last step, para matira yung x, tanggalin natin si 4. Divide both sides by 4. Ang value na ng x ay 8 divided by 4 is 2. 8 divided by 4, another 2. The smallest integer is 22. So yung mga, pag kinumpleto natin yung numbers, ang numbers natin 22, 23, 24, 25. Pag inad natin ito, eksakto yan, 2, 3, 5, that is 10 plus 4. We have 14 carry 1. Apat na 2, 8 plus 1, 9. So therefore, eksakto siya. Ang sum niya ay 94. Okay? So sa shortcut naman tayo. Ito yung shortcut kapag given yung sum. Ginagamit lang ang shortcut kapag given yung sum, tapos meron tayong consecutive. So given ang sum ay 94, i-divide lang natin yan. 94 divided by kung ilan yung consecutive integers 4. So 94 divided by 4 lang yan. So pag minanual natin, 94 divided by 4, 9 divided by 4 is 2, 2 times 4 is 8, subtract natin 1, bring down 4, 14 divided by 4, hindi eksakto, no? So 3 times 4, 12, dagdag tayo ng, subtract natin 2, dagdag ng isang 0, dagdag tayo ng decimal dito, 20 divided by 4 ay 5, 5 times 4, 20. So 23.5 yung nakuha natin, automatic, ito yung panggitnang number. So kung panggitna yung 23.5, ibig sabihin, ang numbers natin ay nasa gitna daw yung 23.5, so nasa pagitan niya ng 23, 24. Dahil 4 consecutive ang hinahanap natin, ang mga numbers natin ay 22, 23, 24, 25. Ang smallest natin ay 22. So same answer kagaya nung kanina, mas madali ito. Pero itong shortcut na to ay ginagamit lang kapag given yung sum. May time na consecutive integers problem pero hindi given yung sum, hindi natin pwedeng gamitin ito. Okay? So linawin natin, pwede lang itong shortcut kapag given yung sum. Kagaya na example natin, 94 yung sum ng 4 consecutive integers. Sa mga naghahanap po ng murang civil service exam review, ito po yung offer ko sa inyo. 99 pesos lang po, all in na po ito. Meron tayong 500 slots na available. Ito po yung mga inclusion niya. 10 days math and logic tutorial via Zoom. Online po ito ha. So ang schedule na itong 10 days, ito po. Ayan, math and logic. 7 to 9 p.m. po lahat ito, MWF po ito. So July 6, integers, PEMDAS, GCF, and LCM. July 8, fractions and decimals. July 10, law of exponents and radicals and unit conversion. July 13, number series and number analogy. July 15, basic algebra. July 17, percentage, ratio, and proportion. July 20, word problems. July 22, data interpretation. July 24, logical reasoning. And July 27, abstract reasoning. So, madadaanan po natin lahat ng mga math and logic. Meron din tayong Google Forms reviewer sa ibang subjects, kagaya ng verbal ability, analytical ability, general info. Marami rin tayong mga 150 item na mock test. Then may only replay din po tayo ng past session. Ito pong mga Zoom meetings natin, recorded po yan sa exclusive na FB group natin. So ano pong inaantay nyo, mag-message lang po kayo sa akin dito sa aking FB RJ Enseñado.